Hello mga bestie! Kamusta kayong lahat? I hope you are doing well. And for today's video, pag-uusapan natin ang about the rights and benefits of an au pair. So before I proceed, I want to say thank you to those who watched my previous vlog. And sa hindi pa po nakakapanood, please watch nyo na po. This video is about the rights and benefits of an au pair. So, bago ang lahat, ano nga ba ang role ng isang au pair sa family? Okay, the role of an au pair is to become a big sister. Big sister to the kids. Yes po. Big sister po tayo ng anak nila. So, the au pair should be treated as part of the member of the family. Yes, kailangan po tayo ay maging parte ng kanilang pamilya. And also, the au pair should given a chance to participate in host family's life. So, yes po. So, kailangan din natin participate sa kanilang mga activities or occasions. Ganon, guys. The host family should ensure the au pair that it is not subject to any harassment or any improper behavior. So, yun guys, yung rule ng isang au pair. Okay, wag na nating patagalin pa. Let's start our vlog. What's the rights of an au pair? So, bestie, kailangan nating malaman kung ano ang ating mga rights. Bago tayo sumalang sa pagiging au pair, kailangan natin talagang malaman kung hanggang saan tayo, kung ano ba yung karapatan natin. Okay, first is au pair has the right to have our own space. Yes, kailangan natin na may space tayo sa bahay nila. Kailangan natin na may own tayong bathroom and bedroom. Yes, kailangan natin ng privacy. Number 1 yan. Second is, may rights tayong magkaroon ng food allowance. Yes, food allowance. So, depende yan sa setup kasi may host na sila na mismo yung bumibili ng pagkain and also may host naman na binibigay talaga sa au pair yung food allowance. Yung food allowance. We have a right to have our own monthly allowance or yung tinatawag nating pocket money. Yes. So, yung pocket money is depende yan. Yung rate, pocket money rate is depende yan sa country. Kasi iba-iba yung rates ng au pair. Iba sa Denmark, iba sa Germany. Yes, iba po talaga. Also, the au pair has a right to take language course. Yes po. Kailangan rights natin na mag-aral ng kanilang language. And yung host family na yan, yung magbabayad ng tuition fee. And about naman sa working hours, the au pair has the right to work 30 hours per week. Yes, 30 hours per week lang po ang trabaho ng isang au pair. And of course, the au pair has the right to have a time off. Time off or tinatawag nating rest day or day off. Yes. So, tandaan natin talaga na may day off tayo, guys, ha? The au pair has a right to have paid holidays. Yes. Tama po yung narinig nyo. Paid holidays. So, the au pair is entitled to have 25 working days per calendar year. Yes. So, meron tayong 25 working days na holidays na may allowance tayo. Ganyan po. Diba? Perfect. Since the au pair has the right to have illness break. Yes. Kapag may sakit ang au pair, may right po tayong magpahinga. Of course, the au pair has a right to have insurance. I think automatic naman kapag naging au pair ka dito sa Europe, meron kang insurance. Yeah, insurance. And now, let's proceed. What's the benefits of an au pair? So, yes, mga bestie, bago kayo maging au pair, you should know first, ano ba yung mga benefits ng au pair?
And first, I will tell you the benefits of an au pair based on my experience. So first is you will learn new language. You will learn new culture, which is ibang-iba sa Pinas. Yes po. Ibang-iba sa Pinas. And I can say that I love their cultures here. I love their cultures. Next is you can join au pair activities here. So, maraming mga organizations dito na maraming organizations dito na pwede kang sumali. Meron may free activities like especially pag winter, summer. Dito sa Norway, may organization dito na Caritas. Yes, Caritas, which is sila yung au pair organization na nagga-gather sa mga au pairs and may mga activities para sa mga au pair. And isang benefits ng pagiging au pair is you can taste traditional food of European people. Yes. And I can say it's very tasty. Pero ibang-iba lang talaga sa Pinas kasi tayo mga Pinoy is we eat heavy food. Dito hindi. Ano lang, pang social talaga yung pagkain nila dito. Pero masarap. Next is social life. Yes. Pag nandito ka na sa Europe, ano ba? Mag-iiba din yung social life mo. But in a better version naman. Kasi in a better version naman. And of course, this is my very realization sa pagiging au pair ko dito is life-changing talaga ang pagiging au pair. Way back in the Philippines, like, you know, I always depend on my friends, depend on my family, but pag nandito ka na sa Europe, ibang-iba na. You will learn and you will grow independently. Kasi dito sa Europe, napaka-independent nila. And also, pag nandito ka na sa Europe, kailangan mo talaga marunong na mag-isa. Kasi wala ka ditong one call away friend. Kasi lahat dito ay naka-schedule and naka-appointment. Yes. Napaka-importante po dito na importante dito na naka-organize yung schedule. Yes, naka-schedule po lahat ng mga activities dito. Kaya, kailangan mo talagang marunong mag-isa. And, of course, I learned also how to value money. Yes, kasi napaka-expensive dito sa Europe. So, yun. Ngayon ko nalaman. And of course, it's a benefit to an au pair kasi makaka-experience ka ng 4 seasons. The winter, spring, summer, and autumn. So, ako ngayon, na-experience ko na yung winter, spring, and summer. And next, ma-experience ko na yung autumn. And this is the highlights of an au pair. Kasi kapag au pair ka sa Europe, you can travel around Europe. Yes. So, pwede kang pumunta sa Switzerland. I know, dream country mo yan. Sa Italy, sa France, sa Paris. Yes. So, ayun lang mga bestie. Thank you so much for watching and I hope na nagustuhan yung aking topic for today's video. And please don't forget to like, share, and subscribe. Please feel free to comment below kung ano yung gusto nyong next content kong gawin. Thank you so much guys and I hope na you are doing well there. Bye-bye and see you here in Europe. Manifest! Bye-bye!